Magandang araw. Ako po si Mark Lester Nirag at ito po ang aking daily devotion. Paano maging buhay na patotoo? At ang concept ngayong araw is regeneration na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa John chapter 3 verse 3 to 8, King James Version. Sabi po ay, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Marvel that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Ang regeneration ay ang sekreto at sovereign act ng Diyos kung saan siya mismo ang nagbibigay ng bagong spiritual life sa makasalanan. Ang tinatawag ni Jesus na born again, hindi ito bunga ng sariling effort, emosyon o kagustuhan ng tao. Ito ay gawa ng Holy Spirit na siya mismong nagbibigay ng bagong puso, bagong desires at bagong nature. Kung dati tayo ay patay sa ating kasalanan, ngayon ay ginawang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang awa. Mula sa dilim, dinala niya tayo sa liwanag. At ngayon, binigyan tayo ng kakayahan na sumunod kay Kristo ng may tunay na pagsunod. At ang first teaching is, regeneration makes dead people live. Dati tayo ay patay sa kasalanan, ngayon ay bagong buhay na tayo kay Kristo. Ang totoo ay may kita ng mga tao na hindi na tayo gaya ng dati, na yung mga bagay na wala tayong pakialam noon tungkol sa Diyos, ngayon ay mahalaga na sa atin. Kung dati ang buhay natin ay puro sa sarili lang natin nakatuon, ngayon ay nagkakaroon na ng direksyon at meaning dahil kay Jesus. At ang second teaching is, regeneration gives people a new heart. Ang sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at halisin niya ang pusong bato. Kaya kapag tayo ay born again, may transformation sa ating damdamin at desires. Halimbawa, kung dati natural sa atin ang magalit, manakit o magkasala, ngayon mas inuuna natin ang magpatawad, magmahal at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yung dating pusong walang malasakit, ngayon ay pusong marunong magmalasakit at umunawa. At ang last is, regeneration produces saving faith. Ito ang sobrang ganda dahil ang regeneration mismo ang nagiging daan para tayo ay tunay na sumampalataya. Hindi tayo naniniwala kay Kristo kung hindi siya ang unang kumilos sa atin. At dahil sa bagong buhay na ibinigay niya, nagkakaroon tayo ng panampalataya at tiwala sa Panginoon. Yun lamang po.